Sa videong ito, titignan natin ang ilang totoong kaso na may mga nakakagulat at halos hindi kapanipaniwalang mga twist. Ang ilan sa mga pangyayaring ito ay parang eksena lang sa pelikula, pero lahat ng ito ay totoong nangyari. Ang unang kaso ay isa sa mga pinakakomplikado at nakakabiglang kwento na maririnig mo. Hindi ito simpleng murder case. Ito ay isang serye ng magkakaugnay na trahedya na unti-unting naglantad ng isang napakadilim na katotohanan. Noong teenager pa lamang si Sharon Marshall, tila nasa kanya na ang lahat ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Isa siyang lieutenant colonel sa ROTC at kinilalang isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Bukod sa matalino, kilala rin siyang bilang mabait at mapagmahal sa kapwa. Pagkatapos niyang magtapos ng high school noong 1986 sa Forest Park, Georgia, nakakuha siya ng fall scholarship sa Georgia Institute of Technology. Pangarap niyang mag-aral ng aerospace engineering at balang araw ay makakapagtrabaho sa NASA. Ngunit hindi natuloy ang lahat ng iyon. May isang lihim si Sharon na pilit niyang itinago sa lahat. Habang nasa huling taon na siya sa high school, nabuntis siya ng kanyang nobyo. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Maging sa ama ng kanyang dinadala nang maisilang ang sanggol, ipinaampon niya ito sa isang mayamang mag-asawa mula sa Texas. Dahil sa nangyari, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Sinubukan pa raw niyang tumakas kasama ang kanyang boyfriend, ngunit nabigo rin iyon. Matapos mawala ang pagkakataon makapagkolehiyo, lumipat siya sa Tampa, Florida, kasama ang isang lalaking nagngangalan ng Franklin Delano Floyd upang magsimula muli. Habang naninirahan kasama si Frank, nakipagrelasyon si Sharon sa ibang lalaki at muli siyang nabuntis. Tulad ng unang pagkakataon, hindi rin niya sinabi sa ama ng bata ang tungkol sa pagbubuntis. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang alagaan ang kanyang anak. Noong 1988, isinilang niya ang kanyang anak na si Michael Gregory Marshall. Hindi malinaw kung ano talaga ang relasyon ni Sharon at Frank. Magkasama silang nakatira at kapwa tumutulong sa pagpapalaki ni kay Michelle. Ngunit hindi tiyak kung sila ba talaga ay romantikong magkasintahan. Nagtrabaho si Frank bilang pintor, ngunit madalas siyang hindi makapagtrabaho dahil sa matinding pananakit ng kanyang likod. Dahil dito, napilitan si Sharon na magtrabaho bilang exotic dancer upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Bukod dito, umaasa rin sila sa welfare assistance mula sa gobyerno. Sa trabaho, kilala si Sharon bilang mabait at madaling pakisamahan. Isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ay ang 18 anyos na katrabaho niya na si Cheryl Comeso. Ngunit hindi magkaibigan sina Sharon at Cheryl. Madalas naman nag-aaway sina Cheryl at Frank. May mga ulat pa na minsan ay nagkaroon ng maikling relasyon ang dalawa. Noong isang weekend ng 1989, magkasama ng boat trip sina Frank, Sharon at Cheryl. Doon nagsimula ang malaking sigalot. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Cheryl at Frank matapos ang insidenteng isinumbong umano ni Cheryl si Sharon sa social service. Dahil dito, hindi neto idiniklara ang lahat ng kinita niya bilang exotic dancer upang patuloy pa ring makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Dahil sa ulat na iyon, nawala ang benepisyo ni Sharon. Galit na galit si Frank.
pumunta siya sa club kung saan nagtratrabaho sina Sharon at Cheryl at hinarap ang babae sa labas ng establishmento. Ayon sa mga saksi, sinuntok pa niya si Cheryl sa mukha. Makalipas ang ilang araw, umalis si Cheryl sa bahay ng kanyang ama upang makituloy muna sa isang kaibigan. Ngunit hindi na siya muling nakauwi nang hindi siya tumawag upang ipaalam na ligtas siyang nakarating. Inireport siyang nawawala ng kanyang ama. Kalaunan, natagpuan ang kanyang Corvette na abandonado sa airport at nagsimula ang maluwakang imbestigasyon. Itinuring na person of interest sina Frank at Sharon, ngunit sa loob ng maraming taon ay walang sapat na ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanila sa pagkawala ni Cheryl. Sa halip na manatili sa lugar, mabilis silang umalis at nagsimula gumamit ng iba't ibang peking pangalan. Habang lumilipat-lipat ng tirahan, lalo lamang netong pinalakas ang hinala laban sa kanila. Noong 1989, nagpakasal sina Frank at Sharon. Ayon kay Frank, ginawa niya ito upang magkaroon ng apelyido ang anak ni Sharon. Ngunit kahit kasal na sila, patuloy pa rin silang gumagamit ng ibang-ibang alias habang naglalakbay sa iba't ibang estado. Sa huli, napunta sila sa Tulsa, Oklahoma. Doon muli na namang nagtrabaho si Sharon Bale bilang isang exotic dancer. Mabilis siyang nakabuo ng mga kaibigan, ngunit halos lahat ng nakakakilala kay Frank ay nagsasabing agresibo siya at mahirap pakisamahan. Minsan pa nga, nakipag-away siya sa mga pang-dancer na katrabaho ni Sharon nang sabihin siya ng babae na iwan na siya ni Sharon. Malamig niyang isinagot, "Kapag iniwan niya ako, papatayin ko siya." Hindi alam ni Frank na sa mga panahong iyon, lihim nang nagpaplanong makipaghiwalay si Sharon sa kanya matapos makilala ang isa pang lalaki sa club. Matagal na sana siyang umalis, ngunit natatakot siya na maaaring gawin ni Frank sa kanya at sa anak niyang si Michelle. Hindi niya nagawang makatakas bagong pa man niya maisakotuparan ang kanyang plano. Isang trahedya ang biglang nangyari. Natagpuan si Sharon na walang malay sa gilid ng highway at pinaniniwala ang biktima ng hit and run. Ayon kay Frank, nakatulog daw siya nang mangyari ang insidente. Isinugod sa ospital si Sharon, ngunit hindi na siya nagkamalay. Araw-araw siyang dinadalaw ng kanyang mga kaibigan mula sa club at ayon sa kanila, unti-unti na sana siyang gumagaling. Ngunit bigla na lamang ipinagbawal ni Frank ang pagbisita ng kahit sino sa kanya nang walang anumang paliwanag. 5 araw matapos ang insidente, tuluyan nang namatay si Sharon. Marami ang naghinala kay Frank, lalo na tila bumubuti na ang kalagayan ni Sharon bago ito bigla ang pumanaw. Maging ang doktor ay naghinala rin. Napansin niya ang mga lamang pasa sa katawan ni Sharon at dahil dito, itinuring niyang homicide ang pagkamatay nito. Idinagdag pa niya na posibleng hindi sasakyan ang naging sanhi ng matinding pinsala sa ulo ni Sharon. Bagamat walang makapagpapatunay na si Frank ang tunay na nakabangga kay Sharon o kung siya nga ba ang pumatay rito. Habang nasa ospital, iisa ang naging hinala ng mga karamihan. Lalo pang tumibay ang kanilang pagdududa ng ang mga katrabaho pa ni Sharon ang nag-abang para sa kanyang lapida imbis na ang sarili niyang asawa. Ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Sharon, agad na nakipag-ugnayan si Frank sa iba't ibang life insurance companies upang kunin ang halos $80 na insurance policy na ipinangalan niya kay Sharon.
Ilan buwan lamang bago ito namatay. Ngunit doon nagsimulang mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan dahil palagi siyang gumagamit ng ibang-ibang pekeng pangalan. Hindi nagtutugma ang mga social security number na ibinigay niya sa kanyang mga alias. Matapos ang ilang beses na kabiguan, napilitan siyang gumamit ng kanyang totoong pangalan Frank Delano Floyd at doon nagsimulang mabuksan ang napakadilim niyang nakaraan. Noong 1962, 19 na taong gulang pa lamang si Frank nang mahatulan siya sa kasong pagdukot at pangmomolestya sa isang 4 na taong gulang sa batang babae. Sinentensyahan siyang makulong ng 10 hanggang 2 taon, ngunit habang nasa isang psychiatry hospital, nakatakas siya matapos magnakaw ng sasakyan. Kinabukasan mismo ng kanyang pagtakas, nang holda pa siya ng bangko bago muling nahuli ng mga otoridad. Noong 1972, muli siyang nakalaya, ngunit halos agad-agad sinimukan naman niyang dukutin ang isang babae sa isang gasolinahan. Muli siyang naaresto. Sa pagkakataong iyon, nakapagpiyansa siya, ngunit hindi siya sumipot sa kanyang paglilitis. Naglabas ang mga otoridad ng federal warrant laban sa kanya. Mula noon, naglaho siya at namuhay gamit at ibang-ibang peking pagkakakilanlan. Natapos lamang ang lahat ng iyon nang mapilitan siyang gamitin ang kanyang tunay na pangalan para makuha ang insurance money ni Sharon. Sinubukan pa niyang tumakas muli, ngunit hindi na siya nakaligtas. Nahuli siya sa Georgia at ibinalik sa kulungan upang tapusin ang natitira niyang sentensya. Para sa mga kaibigan ni Sharon, tila iyon na ang pinakamalapit na hustisyang maaari nilang makuha para sa kanyang misteryosong pagkakamatay. Samantala, bago tuluyang tumakas si Frank, isinuko niya sa social service ang batang si Michelle. Kalaunan napunta ang bata sa isang mapagmahal na foster family, ngunit napansin agad ng kanyang mga bagong tagapag-alaga na kakaiba ang kilos. Halos hindi siya nagsasalita. Sa halip, sumisigaw at umuungol lamang siya upang makipag-usap. Iginiit ni Frank na siya ang ama ni Michael, kaya regular na dinadala ang bata sa kulungan upang bisitahin siya. Ngunit kitang-kita ng mga social worker na takot si Michelle kay Frank. Dahil dito, isinagawa ang DNA test. Noong una ay tumutol si Frank, ngunit nang lumabas ang resulta, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Hindi pala siya ang biological father ni Michelle. Dahil dito, tuluyan nang ipinahinto ang lahat ng pagbisita. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Noong Setyembre 1994, matapos makalaya sa kulungan, nagsimula muling sundan ni Frank ang foster family ni Michelle sa Oklahoma. Alam niyang hindi niya kailanman mababawi ang kustodiya ng bata, kaya gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Noong Setyembre 12, 1994, dumiretso siya sa elementary school ni Michelle. Nagpakilala siya at hiniling na makausap ang principal na si James Davis. Nang hindi siya payagan kunin ang bata, bigla siyang bumunot ng baril at tinutukan ang principal. Sa ilalim ng pagbabanta, nakuha niya si Michelle nang hindi man lang namalayan ng karamihan sa paaralan ang nangyayari. Pagkatapos neto, pinilit niyang ihatid sila ni Principal Davis sa isang liblib na lugar, ilang kilometro ang layo. Doon niya itinali ang principal sa puno.
hindi niya ito pinatay. Sa halip, tumakas siya kasama si Michelle gamit ang sasakyan ng prinsipal. Nang mabunyag ang pagdukot, agad na nagsimula ang malawakang paghahanap. Ngunit 2 buwan ang lumipas bago muling natagpuan si Frank. Naaresto siya sa Louisville, Kentucky. Subalit wala na si Michelle. Kahit anong lawak ng paghanap ng mga otoridad, wala siyang nakitang kahit anong bakas ng bata at si Frank tahimik lang. Nang tanungin siya ng mga investigador kung nasaan si Michelle, malamig niyang sinabi, "Wala kayong pakialam kung nasaan siya at wala rin akong pakialam kung gaano ninyo siya kamahal o namimiss." Habang naliliti si Frank sa kasong kidnapping, isa namang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Noong 1995, may natagpuang kalansay na natatakpan ng mga baging sa Pinellas Country, Florida. Noong una, hindi matukoy kung sino ang biktima. Ngunit matapos ang forensic examination, lumabas na namatay ito dahil sa matinding pagbubugbog at 2 tama ng balas sa ulo. Pagkaraan ng ilang buwan, isang mekaniko sa Kansas ang bumili ng lumang truck sa auction. Habang nililinis niya ang sasakyan, may nakita siyang malaking sobre sa loob nito ay 97 litrato. At ang laman ng mga larawan ay sapat upang mangilabot ang sinuman makakakita sa mga ito. Ang isang babaeng nakatali at brutal na binugbog. Nalaman ng mga investigador na ang truck ay dating ninakaw at ginamit ni Frank bago niya ito iniwan noong 1994. Nang ikumpara ang mga larawan sa natagpuang kalansay, tumugma ang isang sugat sa pisngi ng babae sa pinsalang nakita sa banyo. Sa wakas, nakilala ang biktima. Siya pala ay si Cheryl Comeso. Dahil dito, nahatulan si Frank sa pagdukot kay Michelle at sinentensyahan ng 52 taong pagkakakulong. Kalauna, nilitis din siya sa pagpatay kay Cheryl. Natagpuang guilty si Frank at hinatulan ng death penalty. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka-nakakagulat na revelasyon. Habang sinusuri ang mga larawan, natagpuan sa truck, napansin ng mga investigador na may ilan pang mas lumang litrato. Sa mga ito, makikitang inabuso ni Frank ang isang batang babae. Hindi nila alam kung sino ito. Kaya nagsimula ang panibagong investigasyon at dito tuluyan nagbago ang buong kwento. Noong 2014, makalipas ang halos 2 dekada, sa wakas ay natuklasan ang tunay na pagkatao ni Sharon Marshall. At ang katotohanan iyon ay higit pang nakakatakot kaysa sa inaakala ng sinuman. Kaya naman sa bandang huli ay talagang hinatulan na ito si Frank na ito ng kamatayan at pagbitay. Dito